Pinasampina ng House Committee on Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV sa susunod na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa April 22. Sabi ni Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, mahalaga ang mga pahayag ni Trillanes dahil kabilang sa mga binanggit sa ikatlong impeachment complaint kaugnay sa mga umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Ipinasampina rin ng komite ang Anti-Money Laundering Council para ilabas ang lahat ng bank transactions ni BP Duterte at ng kanyang asawang si Atty. Mans Carpio mula 2006 hanggang 2025. Ang umano'y hindi pagdeklara ni Duterte ng lahat ng yaman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang isa sa mga ipinunto sa impeachment complaints laban sa kanya. Nauna nang sinabi ng bise na pag-abuso sa kapangyarihan ang pagpasampina sa financial records nila ng kanyang asawa. Mga kababayan, ang headline na ito ay mukhang malakas. Pero sa ilalim ng batas, maraming kailangang linawin. Oo, may kapangyarihan ng House Committee on Justice na mag-issue ng supina bilang bahagi ng kanilang impeachment function. Pero tandaan, nasa probable cause stage pa lang tayo. Hindi pa ito trial. Ibig sabihin, ang tanong ay hindi pa guilty or not, kundi may sapat bang ebidensya para umusad ang kaso? Kaya ang problema mga kababayan, bakit parang ang approach ay evidence fishing na agad? Ang pagpapatawag ng testigo at paghingi ng malawak na financial records mula 2006 hanggang 2025 ay hindi maliit na bagay. Ito ay dapat nakaangkla sa specific, credible allegations, hindi sa general suspicion. Kaya kung ang approach mga kababayan ay tila malawakang paghahanap ng ebidensya, mula AMLC records hanggang dekadang financial transactions, natural lang na itanong natin na may solid basihan na ba o naghahanap pa lang? Ang ginagawa ba ay pagsusuri batay sa ebidensya o paghahanap pa lang ng ebidensya para suportahan ang aligasyon? Dahil kung ang proseso mga kababayan ay nagiging fishing expedition, delikado iyon. Hindi lang para sa isang tao, kundi para sa buong sistema ng hustisya. Okay? Ngayon, isama natin dito ang pagpapatawag kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Ang tanong mga kababayan, ano ang eksaktong relevance ng kanyang testimonya sa legal standard ng probable cause? Ano ang eksaktong legal value ng kanyang testimonya? Siya ba ay direct witness na may personal knowledge? O bahagi lang ng narrative na kailangang patibayin pa? Siya ba ay may direct personal knowledge? O ito ay impormasyon na kailangan pang patunayan? Dahil sa batas at sa rules on evidence mga kababayan, hindi sapat ang pangalan o reputasyon. Hindi sapat ang hearsay o second-hand information. Ang mahalaga ay admissible, verifiable, at relevant na ebidensya. At mga kababayan, kung may matinding political history o posisyon laban sa isang panig, hindi ba mas lalo dapat maging maingat sa pagtimbang ng kanyang pahayag? Well, hindi ito personal na atake. Ito ay usapin ng credibility at probative value. Okay? At tungkol naman sa pahayag ni dating Senadora Laila De Lima na mahalaga, sabi niya mahalaga ang testimonya. Ang tanong, mahalaga batay saan? Sa legal standard ba? O sa perceived weight ng personality? Dahil sa rule of law, hindi sinusukat ang bigat ng ebidensya sa kung sino ang nagsasalita. Sinusukat ito sa kakayahan nitong patunayan ang aligasyon. Okay? Ngayon, puntahan natin ang mas sensitibong bahagi, ang AMLC at bank records. At sa ilalim ng Republic Act 1405, yung tinatawag nating Bank Secrecy Law, at Republic Act 9160, as amended, Anti-Money Laundering Act, ang pag-access sa bank and financial records ay hindi basta-basta at may malinaw na limitasyon at proseso mga kababayan. At kadalasan ay dumadaan sa judicial authorization o specific legal basis. Hindi ito basta-basta binubuksan para lang tingnan kung may makikita. Kaya ang tanong mga kababayan, ito ba ay targeted investigation based on established facts o fishing expedition para makabuo pa
lang ng ebidensya. Mga kababayan, hindi ito pwedeng gamitin bilang shortcut para maghanap pa lang ng ebidensya. Sa madaling salita, hindi pwedeng baliktarin ang proseso na mauuna ang paghalongkat bago papatunayan na may sapat na basihan. Okay? At tungkol naman sa SALN allegations, linawin lang natin na ang unexpected wealth ay hindi pinapatunayan sa hinala o general statement. Kailangan ito ng clear, traceable comparison. Ano ang dinideklara? Ano ang napatunayang acquisition, declared assets versus proven acquisitions with traceable evidence, at saan nagkaroon ng discrepancy. Kung wala nito, ang aligasyon ay mananatiling assertion, hindi proof. Hindi sapat na sabihin na lang na hindi maipaliwanag. Kailangan patunayan kung bakit at paano. Kaya ang mas malaking issue dito mga kababayan ay hindi lang kung sino ang ipinapatawag, kundi kung paano ginagamit ang proseso. Dahil kung ang direksyon ay tila naghahanap pa lang ng ebidensya, imbis na suriin ang existing evidence, nagkakaroon ng constitutional concern. Sa ilalim ng Article 3, Bill of Rights, may karapatan sa due process at privacy ang bawat isa, lalo na sa pagdating ng financial records. At kahit impeachment ito, hindi nawawala ang obligasyon na igalang ang mga prinsipyong iyon mga kababayan. Ang impeachment ay hindi exception sa Constitution. Ito ay nakapailalim dito. Okay? At ngayon mga kababayan, ang hamon ng mga anti-Duterte kay VP Sara na pumirma dapat umano ng bank secrecy waiver. Mga anti-VP Sara, linawin lang natin na ang waiver ay voluntaryo, hindi ito legal requirement. Sa batas, walang nagsasabi na ang hindi pagpirma ay indikasyon ng kasalanan. Sa katunayan, ang burden of proof ay nasa nag-aakusa, hindi sa inaakusahan. Hindi obligasyon ng isang tao na patunayan ang kanyang inosensya. Kaya kung may sapat na ebidensya, bakit kailangan pa ng waiver? Kung matibay ang kaso, kaya nitong tumayo ng hindi umaasa sa consent ng inaakusahan. Okay? At sa mas mataas na prinsipyo, ang moral principle mga kababayan, malinaw ang babala sa Ecclesiastes chapter 7 verse 16. It says there, "Do not be overly righteous, neither be overly wise. Why destroy yourself?" So mga kababayan, ito ay palala laban sa overreach, laban sa paggamit ng kapangyarihan ng lampas sa tamang hangganan. Ibig sabihin, kahit may authority ka, hindi ibig sabihin pwede mong itulak ang proseso. At sa Proverbs chapter 18 verse 15, it says there, "The heart of the prudent getteth knowledge." Ang kasing-kasing sa buutan magabaton sa kahibalo. Kung sa Tagalog pa mga kababayan, ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman. And the ear of the wise seeketh knowledge. Ug ang igdulungog sa manggialamon magapangita sa kahibalo. Sa Tagalog pa, ang may unawa ay namumulot pa ng karunungan. Ibig sabihin mga kababayan, ang tunay na hustisya ay maingat, hindi minamadali, at hindi umaasa sa kulang na impormasyon. And John chapter 7 verse 24, it says there, "Judge not according to appearance, but judge righteous judgment." Isang paalala na ang paghusga ay dapat nakaangkla sa katotohanan at hindi sa perception or narrative. Okay? At ako ay manghihingi rin ng pahintulot sa ating mga kapatid at mga kaibigang Muslim sa isinaad ng kanilang Quran na mababasa sa Surah Al-Hujurat. Chapter 49 verse 12, it says there, "Avoid much suspicion. Indeed, some suspicion is sin." So ito ay isang malinaw na paalala mga kababayan na ang hustisya ay hindi nakabase sa hinala, kundi sa katibayan. It commands believers to verify information brought by a troublemaker before acting on it to prevent harming others out of ignorance.
It's about avoidance of excessive, unfounded suspicion is commanded. Okay? Kaya mga kababayan, ang tanong ay hindi kung gaano kalawak ang kapangyarihan, kundi kung paano ito ginagamit. Dahil sa huli mga kababayan, ang hustisya ay hindi nakikita sa dami ng ipinapatawag o hinihinging dokumento. Ito ay nasusukat sa lakas ng ebidensya at integridad ng proseso. Ang tanong ay hindi kung gaano kalakas ang pangalan ng testigo o kung gaano kalawak ang hinihinging records. Ang tunay na tanong ay simple lang mga kababayan. May sapat bang malinaw, independent at verifiable na ebidensya? O hinahanap pa lang ito habang umaandar na ang proseso? Dahil sa huli mga kababayan, ang hustisya ay hindi nasusukat sa ingay ng aligasyon, kundi sa tibay ng patunay.